We are currently here in Pueblo del Mar Beach Resort, Naik, Cavite. And some say that this is already an abandoned resort. So later, we will know why and what happened to this particular resort. That is the preview of this resort, and later on we will roam around for information. So andito kami ngayon sa mismong beach ng Pueblo del Mar Beach Resort. So kung makikita natin talaga napakalawak ng dagat at maganda sana yung site, kaso kung makikita natin hindi na siya kasing linaw ng inaasahan namin. So ang sabi dito, dati daw talaga tong aktibong resort. Pero ngayon, every summer, may mga iilan na lang napupunta. So mamaya, i-interviewin natin ang owner nitong mismong resort. At mamaya, isa pa sa gagawin natin ngayon, sasakay tayo sa mga bangkang yan. Kasamahan natin ang ating mga mangingisda sa kanilang hanap buhay para malaman natin ang human activities na nangyayari sa mga coastal areas katulad nito. At mamaya malaman din natin kung ano ba yung mga effects ng human activities tulad ng pangingisda nga o yung ano ba yung mga proseso na ginagamit nila, kung ano bang epekto ng dynamite fishing at marami pang iba. So later on, we will all find out about it. A number of forces continue to affect our natural water resources. Many of these are primarily the result of human actions that include ecosystem and landscape changes, sedimentation, pollution, over-abstraction, and climate change. Nakilala namin ngayon si Kuya Efren. Siya yung caretaker dito sa resort. So tatanungin siya ni Aryan para malaman natin yung kung ano ba nangyari dito sa resort at ano ba yung epekto ng human activities sa coastal areas. Kailan po nagsimula yung resort na to? 5 years ago na. Kung dati, marami bang tao po dito? Oo, puno yan. Ano po yung naging epekto ng human activities na naganap dito sa resort na ito? Paano mo eh? Paano nyo po nasolusyonan yung naging problema nito dati? Kasi nagkakaroon ng kwan dito yung basura, yung kalikasan yung nagpatanggal ng dumi. Okay. Napansin nyo po na dumami na yung mangingisda. Tapos, tama po ba yung paraan ng pangingisda nila? Dito sa amin, okay lang yan kasi kawil-kawil lang yan eh. Sa Tansa, yung bawal kasi sa amin yung dinamita dito. Pang-kawil lang talaga. Sige po. Yun lang po. Salamat po. Okay, so na-interview na ni Aryan si Kuya Efren. At may dinagdag pa siya doon. Ang sabi niya, nagsisimula pa lang daw to. Siyempre, dahil nagsisimula, maraming tao. Pero may kaakibat din yun na maraming basura. So, ayun yung naging isa sa major problem nila dito sa pagtatayo ng isang resort. Yung mga basura na nagiging dahilan kung bakit nagiging kumukonti
yung mga tao na pupunta dito at pati na rin yung nagiging itsura ng dagat. May epekto din sa dagat yung mga basurang nadadala nila dahil sobrang dami nga, hindi nila nakokontrol, lalo na yung mga bata na yung mga kalat nila nadadala nila hanggang sa dagat. So, nasolusyonan naman nila yon. Nasolusyonan nila sa pamamagitan daw ng paglalagay ng mga sako-sako para sa mga basura. Tapos, nag-assign din sila ng mga tao para mag-roam around at linisin yung mga kalat. Unti-unti, para kahit papano, hindi na siya katulad ng kasing dumi ng kapag maraming nga tao. Katulad dito ngayon. Yan. So, hindi naman na siya kasing kalat ng ina-expect natin na makalat talaga. Ayan, kararating lang ng mga mangingisda. So, i-interviewin natin sila kung naging kamusta ba ang kanilang paglalaot kanina. Ayun po, kasama ko po ngayon si Kuya Jerry. Isa po siyang mangingisda na kararating lang. So, i-interviewin po natin siya kung kamusta ang kanyang pangingisda. So, Kuya, kailan po kayo nagsimula mangisda, Kuya? Kailan po kayo nagsimula mangisda dito? Wala pa nung pagkabata. Mga 4 na taon na nga. 4 na taon na. Sapat po ba yung kinikita niyo dito? Minsan wala rin. Minsan meron. Anong oras po maganda mangisda dito? Anong oras po yung kayo nagpapalaot? Mga alas 5, alas 7 naman ang umaga. Ano pong mga klaseng isda yung nakukuha niyo? Halo-halo lang. Halo-halo. So ano pong isda tong nahuli niyo ngayon? Ano pong isda? Law-law. Law-law? Bakit po mga patay na po sila? Hindi sa lampat yun eh. Dahil sa law. So naisipan niyo po bang mag-dynamite fishing dahil sa, yun nga, minsan hindi maganda yung kita sa inyo? Yun lang, hindi talaga kami magkano. Hindi po talaga. O kahit yung mga illegal pang magawa, hindi niyo na po. So, di ba nabalita po dati yung oil spill na nangyari sa Rosario, Cavite? Naapektuhan po ba kayo dito sa Nai? Taro kami noon. Dahil wala kami makakuha eh. Yung mga nakaraang bagyo po, malaki po bang nag-i-epekto sa inyo nandito? Parehas lang. So, kailan po malalaman? Anong oras po ba nagiging high tide o low tide? Alas 12 eh. Minsan alauna. Hindi natin maano sa akin. Thank you po, Kuya. Thank you po sa panahon. So, andito ulit kami sa may bandang dagat. Pero ito, yan. Kanina, nung binibidyohan namin ito at pinipicturan, mataas talaga siya. As in, mataas-taas. Ngayon, nakikita na natin yung bato sa may dagat. Sabi nila, kapag dating daw ng mga umaga, yon high tide daw nun. Pero kapag dating daw ng mga hapon, mga gabi, yung nakikita nyo yung dagat mula dito sa Pangpang, yan, mula dito sa Pangpang, hanggang doon, nakikita nyo yan, yung lupang yan. Yan. Nalalakad lang daw yan, para lang daw baha, hanggang tuhod lang daw. Mula dito sa part na to, buhangin lang daw yan. Tapos maglalakbay ka pa daw ng napakalayo hanggang sa makapunta ka sa gitna, pero hanggang tuhod lang yon. So kanina dito sa may part na to, may naglalakad na tao dyan, papunta dito sa may Pampang. Kasi ang bilis niya nawala, ay hindi namin nakuha yan. Hanggang bewang niya, hanggang dibdib hanggang bewang. Pero kaninang umaga, yung mga lumalangoy dito na mangingisda na may kinukuha ng mga talaba, dun sa mga bantang part doon, hanggang leeg. So, totoo nga na habang dumadating yung oras, habang dumadaan yung oras, nagbabago yung tide ng dagat.
balat, yung mga plastics, mga balat ng kung ano-anong pagkain. Actually, hindi lang yung bodies of water natin yung naaapektuhan. Kasi kanina nag-observe din kami, nakita namin na pati yung mga maliliit na talangka, kasi diba originally, sa may seashore sila nagdidig ng hole, so doon sila nakatira. So dahil na rin sa mga garbages, lumiliit yung area ng para sa kanilang habitation, lumiliit yung places para sa mga bahay nila. So ito na ang aming last part ng aming documentary. So experience namin ang buhay mangingisda. So ito na, kakatapos lang namin ibaba yung bangka ni Kuya. Yan, ang bigat. Mabigat. Sakay na ha? Sakay na kami. Ito na, nandito na kami sa laot with Meme and Arian. How's the feeling? Yun. Yan ang part na pang-pang. idea kung nasan kami ngayon. Alam mo ba kung nasan kami ngayon? Nasa gitna kami ng dagat! Nasa gitna kami ng dagat! O, yan o. O, yan o. Ayan, ayun yung pakpang! Nasa gitna kami ng dagat!